Sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Happy Lord's Day, everyone! Praise God! Tayo mga lahat. Praise God! Hallelujah! Ay pag-ibig mo, o Diyos sa buhay ko.
Salamat, Panginoon, na ikaw ang siyang kumikilos sa aming buhay ngayon. Praise God. Hallelujah. Puso ko'y iyong sinisiyasan. Buhay
lahat, Panginoon. Tuloy tayo sa presensya ng ating Panginoon. Ang Holy Spirit, Lord, tinatawagan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Yes, God. Praise God, purihin ka, Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig, sa isa't isa, sa pagsusunod, ang kapagbaba. Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig, sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magdalhin ka sa aming buhay. Minsan pa rin susumamo, ang pagbaba. Diyos kami, patawarin sa aming sala, sa pagkakabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig, sa isa't isa. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magdalhin ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bigkisin ang iyong pag-ibig, bigkisin ang iyong pagmamahal. Jesus, magdalhin ka sa aming buhay. Pag-isahin mo ang laman ng aming Yes, God, patuloy kami aamin sa iyo, Panginoon. Alam niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Kung ano po yung nilalaman nito, Panginoon. Alam niyo po yun. Hindi po kami maaari magkaila sa iyo, Panginoon. Lord, marami man kami pagkakasala, Panginoon. Patuloy kang nandyan, nagmamahal sa amin. Pinagbubuklod-buklod kami lahat, Panginoon. Pinag-iisa ang aming mga puso, ang aming buhay, Panginoon, upang magkaisa at pasalamatan ka, purihin ka, Panginoon.
kabutihan na yung ginagawa ko. Sa mga kasalanan na ginagawa namin sa kapwa namin. Lord, ikaw ang siyang mangunang kumilos sa amin ngayon. Salamat sa umagang ito. Sa iyo po namin itinataas ang pinaka mataas at dakila sa lahat. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ibang sabi namin. Amen. Nakinig po tayo ng kayo. Sabay-sabay po natin basahin. Mga awit 34:18-22. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at bibilibigo walang pag-asa. Ang taong matuwid ay suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiisan. Kupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang buto'y hindi mababal. Ngunit masama ay kasamaan din sa taglay na buhay ang siyang kikipin. Mga lingkod din ay kanyang ililigtas, sa nagpapasakop siya ang mag-iingat. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Tinatawagan ko na po ang magsasalita at magdadala po ngayon ng banal na salita. Palakpakan po muli natin ang ating pastor, Pastor Archie Osorio. Palakpakan po natin ang lingkod. Pagkasabi nga po sa katabi na Happy Lord's Day. Makikipag-usap po ako sa inyong umaga sa pamagat po na From Brokenness to Reformation. From Brokenness to Reformation. Hindi po natin gawin nun. Sa verse na talaga yung nakuha dun. Yung Psalms 34 verse 18. Dahil kailangan natin ng scripture reading, kailangan natin na may babasahin. Ang buhay po madalas ay nagdadala sa atin ng panahon ng kabiguan, panahon ng sakit, panahon ng kapaitan, panahon ng pagkadurog, panahon ng patitinding problema. It brings disappointment. Ang buhay nagdadala rin ng failure para mabuhay at matagpo natin ating sarili bilang isang tao na durog. Yung punong-puno ng suliran, diba parang wala ka nang tatakbo, parang wala ka nang pupuntahan. And that will be brokenness maging sa ating emotion, sa ating spiritual, sa ating spirito, at sa ating physical, nakapagdadala rin ng kasiraan. Brokenness is not a sign of weakness, but this is an opportunity for us to be able to acknowledge that God can control everything. Ano man ang lalim, ano man ang lawak, ano man ang taas, ano man ang kadami ang problema mo, still, God is in control if we believe sa ating Panginoon. Hindi siya sign ng kahinaan. Ang pagkawasa o brokenness ay hindi bahagi ng kahinaan ng isang tao. Hindi ito kawalan ng pag-asa, kundi ito po ay isang oportunidad para makita natin ang kapangyarihan ng Diyos na mapapayag sa pamagitan ng mga problema na dumating sa atin. Sa pamagitan po ng brokenness comes the invitations of true restoration. Yung pananauli, yung pagbabalik ng mga nawala. Natatandaan niyo si Job? Di ba, dami nawala sa kanya. Pero, natatandaan niyo pa, kaya yung authority ni Satan, hindi yung kung ano lang gusto ng Satan, kundi mayroong limitasyon. Si Job, sinabi ng Diyos kay Satan, sige, gawin mo lahat.
huwag mo lang siyang kakalinin. Yun yung una, na usapan ng Diyos at ni Satan for Job. Yung pangalawang usapan ni Satan at saka ni Job, ng Diyos para kay Job, sabi niya, sige, gawin mo lahat, huwag mo lang siyang papatay. Nagka-level up. Kaya mga problema dumarating sa buhay natin, hindi din natin pwede sabihin, hanggang dito lang, tama na. Hindi. Bahala ang Diyos sa atin. Pero, tanda natin, si Job, bago dumating mga problema, pinagyayabang ni Lord. Ang sabi niya ang Diyos kay Satan, sabi niya, nakita mo ba yung anak ko na si Job sa lupa? Walang kasing musay, walang kasing galinga, walang kasing tinun niya. Hindi kilala ni Satan si Job. Kaya lang niya napansin si Job kasi pinagyabang ni Lord kay Satan. Kaya niya hinanap niya. Pagbaba niya, hinanap niya si Job. Hindi nakasulat sa Bible yun. Pero, it can happen. Paano makikilala si Job? Hindi nga nakilala. Pero pinagyabang ng Diyos si Job. Pero sabi ng Bible sa Hebrews, di ba? Huwag kang gaganti, ako ang gaganti. Kaya ano man ang dumating sa ating problema, ano man ang pinagdadaan natin, lagi natin natandaan, our God is a faithful God. It is always moment, yung pagkadulot, yung sunod-sunod na problema, yung sitwasyon na lubog ka na parang wala kang kayang gawin. Yun ay opportunity na makita natin ang kapangyarihan ng Diyos to restore us. Sa panahon na hindi mo na kaya, doon dumarating ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi niya sa Isaiah chapter 40, huwag kang mag-alala, tutulungan kita, takain kita sa kanang kamay. Ba't kanang kamay? Ba't hindi kaliwa? Kasi yun ang kapangyarihan ng Diyos para sa atin. Kanang kamay. Kasi yun yung malakas. Kasi hindi naman usok sa Lord yata ang paliwete. Sa atin na nauso eh. Kay Lord, laging kanan ang ginagamit. From brokenness comes the invitations of true restoration where God heals our wounds and renews our heart. Ito yung panahon na nahanap natin yung kamay ng Diyos na gagabay sa atin. Ang sabi niya, siya yung magpapagaling ng lahat ng sakit. Alam niyo ba, hindi lang sugat ang masakit. Yung sama ng loob, nakakamatay din yun. Alam niyo ba yan? Sobrang sama ng loob, nakakamatay at kaya pumatay ng tao. Yes. But it doesn't stop here. Restoration leads to transformation. Papalitan ka niya. Kung dati, lubok ka na, yung tipo na hindi mo na kayang gawin kahit nang paman. Pero dahil sa Diyos, at dahil sa kapangyarihan ng Diyos, binibigyan niya tayo ng pagbabago. Restoration. Where God heals our wounds and heal our hearts. Ang Diyos hindi tumitingin sa galing at husay ng tao. God always looking into the heart. Tinitingnan ng Diyos yung puso natin. Alam niya kung kailan tayo mahina, alam niya kung kailan tayo malakas. Ang maganda lang dito, kapag ka mahina tayo, laging nakagapay ang Diyos sa pamagitan ng kanyang kanang kamay to help us to walk in the righteousness of this life. Ngayon pa po sa mundo ito. You cannot please anybody. Ngayon, napiplis mo yung tao, mamaya-maya lang, hindi na. Maya-maya, kaaway mo na. Madali magkaroon ng kaaway. Murahin mo lang yung kapitbahay mo, lahat may kaaway ka eh. Habang buhay, kaaway mo na yun. The journey from brokenness to reformation is a testimony of God's mercy. Patotoo ng Diyos yung bawat pananagumpay mo sa lahat ng uri ng problema sa buhay. Kapag kaya nagtatagumpay sa lahat ng suliranin, sa lahat ng pagsubok na tumatang sa iyong buhay, trophy ka ni Lord. Okay, sabi sa katabi, gusto mo ba maging trophy ka ni Lord? You wherever God goes, hindi na matatanggal yun sa lagayan ng trophy mo. Sa trophy ng Lord. Nandun yung achievement. Kasi trophy ka ni Lord. Kasi nagtagumpay si Lord because of you. Pinapakita po dito that once tayo ay durog na durog, tayo wasak na wasak, pero nagtagumpay tayo sa mga suliranin nito. Tropeo ka ng Lord.
pinagmamalaki ka ngayon na kay Lord, dahil darating naman ang problema sa'yo. Every trials, every persecution, hindi yung dati. Pagka nagtagumpay ka na dyan, magle-level up yun. Sa bawat level up, masakit sa dibdib, masakit sa isip, masakit sa mga kasuksan. Bakit? Kasi pabigat ng pabigat. Pero every moment in time that we have victories in every circumstances, tandaan nyo, trophy tayo ni Lord at hindi niya tayo papayahan. Kahit kailan. Introduction pa lang po yung pinag-usapan. Dadako tayo niya sa ating usapan. Alam ko, may monitor doon. Wala na ako titingin. Wala rin fake yun. Tagal, fake pala yun. Unang pag-usapan po natin sa outline. Natin mensahe niya. Brokenness, acknowledging our needs. Nandiyo ba? Hirap nito, datak, ganun din ako yun. Ito yung ganda ngayon, yung presentation. Ang bilis magawa ng presentation. Brokenness. Pagkasira. Ito po yung unang bang, acknowledging our needs. Kapag kayo may problema, kapag kayo may kinakarap, meron kang pangailangan. Amen? Meron kang pangailangan kasi dumadaan ako sa pagsubok, meron kang pangailangan. At dami pangailangan ako, ang sabi ng Biblia. Ang sabi ng Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in the spirit. Diba? Sarap. Ang sarap ng pagiging Kristiyano. Dahil pagka dumadaan ka pala sa problema, kapag kayo pala may kinakarap ng problema, malapitan Diyos sa iyo. Hindi kayo iwanan ng Lord. Kaya hindi totoo na si Lord ang iiwan. Pero sabi ng Diyos, kapag kayo sinusubok, kung sabihin na sinusubok kita, dahil kahit kailan, hindi ako naging manunubok. Eh, sino yung sinusubok sa atin? Sino ba yung pinapayagan ng Lord para subukin ka? Si Satan. Dahil yung nangyari kay Job. Pero hindi pa si Satan yun, kasi si Satan hanggang ngayon nakakulong pa sa bottom of the spirit. Paano siya nakakulong doon? At kailan siya pakakulan? Nakakulong siya doon noong si Jesus ay nabuhay na magulisa pagkatapos ng kanyang kamatayan sa cross of Calvary. Di ba sinabi ni Jesus sa Matthew 28, all authority and power has been given to me. Nawala kay Satan yun. For once, napunta kay Satan lahat ng kapangyarihan din sa lupa. Yung kapangyarihan na kay Diyos. For once, napunta kay Satan yun. Kailan? Nung si Jesus Christ ay nasa kamatayan, nakaliming siya for 3 days. Pero after 3 days, nakuha, binalik yung kay Jesus. Saan napunta si Satan? Nasa bottomless pit. Kailan siya makakawalan? After rapture. Wala nang mananampalataya sa lupa. After rapture, pakakawalan si Satan at doon guguhan ng malaki. Lahat ng ginawa ni Jesus ay gagawin niya rin. Matay siya, mabuhay siya after 3 days. Kakapilit niya lahat yun para paniwalayan ng tao that He is the one. Pero hindi siya the one. Dato na siya. Pagkasira, ibig sabihin, kinikilala natin na tayo may pangailangan. Ito yung pagkakataon na pagka tayo nagtiwala sa sarili natin, wala tayong magagawa. Pero kapag tayo nagtiwala sa Diyos sa kabila ng mga problema at suliranin, tanda natin, katulong natin si Lord. At hindi tayo mag-isa. Ano ba yung ibig sabihin ng brokenness? Tinignan ko sa dictionary. Tinignan ko sa dictionary. Sabi ng Miriam ba yun? The Lord, hindi pala, brokenness. Ang ibig sabihin ng brokenness ay violently separated into parts. The word is, yung word na ginamit ay violently separated. Hindi basta pinag-iwalay lang. Brutal yung pag-iwalay. Yung pag-iwalay niya, halimbawa, hiwalay yung kamay mo, hindi niya puputulin lang ng gano'n. Hihilahin para maputol. Violent din eh. Yun yung sinasabi ng dictionary. Brokenness means violently separated into parts. Bilang mananampalataya, bakit kailangan natin maranasan ang brokenness? Brokenness is the starting point for us to be able to acknowledge that we can't do nothing at all. Dahil kung tayo wala nang magagawa, doon lang makakakilos ang Diyos sa buhay natin. Pagka lumpong ka na, kapag iniisip mo wala ka nang kayang gawin, kapag iniisip mo na hindi mo na magagawa ng solusyon, lahat ng bagay, yung tinatak mo, doon kikilos ang Diyos. Sabi niya, di ba sa wrestling,
yung team effort, ano kailangan? Tap na! Pagka natap ka na, ako naman. Kaya sabi ni Lord, pagka lumo ka na, tap na! Ako naman, ang lalaban para sa'yo. Ano sabi sa Hebrews? Diba? Kilala niyo ba si Peter Tanti, kilala niyo? Yung senior pastor ng CCF? A week or 2 or 3 years ago, na-rape yung anak niya. So, yung anak niya, nasa church na sila, may nakalimutan bumalik sa bahay. Pagpasok sa bahay, kasama yung kanyang pinsan na babae din. Pagbukas ng pinto nila, bakit bukas na po siya? Pero nung bukas ng nakit na, sabi, naiwanan ba natin bukas to? Nag-uusap sila ng mga pinsan. Ba't bukas yung pinto na, naiwanan ba natin bukas? Hindi, nakalaki pa rin na. Ba't bukas? Pagpasok nila, they found out that there are men inside their home ransacking yung bahay nila. Pinagnanakawan. Dahil si Peter Tanti ay may lahing chick, puti, siguro alam ko may itsura din. He was raped, she was raped, pati pinsan niya namatay. 7 men raped them, both. Rape siya, silang dalawa. Nakalabas yung anak ni Peter Tanti. Nahuli yung mga na-rape sa kanya. Nung babasahan niya ang kaso, sabi ng anak niya, inuulo ko po ang demanda ng rape. Diba? Tanong ni Peter Tanti, nintanong si Peter Tanti, anong naramdaman mo bilang ama when you found out that your daughter has been raped? Sabi niya, hindi ko alam kung ano yung gagawin ko, hindi ko alam kung ano yung isip ko, hindi ko alam. Everything. Wala siya sinabi. Lalo na, nung sinabi ng anak na, pinapatawad ko po yung mga na-rape sa amin. Tinanong niya yung anak niya. Tinanong din ng judge, bakit mo sila pinapatawad? They raped you. Ito nangyari sa ito. Sabi niya, I want them to feel the love of God. Gusto ko maramdaman nila yung pag-ibig ng Diyos. Out of nowhere, bigla na lang na-rape siya, nasa church na siya, bumalik siya. Because may nakalimutan lang sila sa bahay. Pagdating nila sa bahay, na-rape sila. Pagkatapos sasabihin na, pinapatawad ko, pinarape sa akin. Pakita na katabi, kaya mo bang gawin yun? Kaya mo bang gawin mong patawad? Para lang ipadama mo yung pag-ibig ng Diyos kung sa iyong kaaway? O minumura mo yung kapitbahay ng kaaway mo? Simulat mula pa. Nung narinig ko yung testimony ni Peter Tanti, sabi ko, kaya o kaya? Yung samantalang may naniligaw daw sa ako, nakikita ko, hindi na paalam, may naniligaw. Nakarap ko pa. Pinakilala sa akin anak ko. Dati siya, no? Hindi ko na sabi pa ano, ba makilala niyo ito. Naniligaw na pala, hindi ko rin paalam, may taste naman daw ko. Paano ba? Pagdating ng panahon. Brokenness is violently separated into parts. Pinaghati-hati. Ganon yung brokenness. Tingnan nyo anak ni Peter Tanti, hindi madali ba yun? Madali bang magpatawad ng tao, nakikita mo sa harap mo na na-rape sa'yo, dumumi sa'yo lahat, at naglagay sa'yo sa tiyak ng kahiyan. Pero sabi niya, I forgive them because I want them to feel the love of God. Paano natin maipapakita ang pag-ibig ng Diyos out of our lives? Paano natin papakita yung pag-ibig ng Diyos sa kabila ng lahat ng nangyayari sa ating buhay? Si Henry C. Kilala niyo, patay na. May anak siya, si Henry C. Jr. Nagkaroon na anak, 21 years old. Patay na din. Alam mo nangyari nagkaroon siya ng sakit na hindi alam, na very, very rare na sakit na hindi nila, kilala na yung sakit pero walang gamot na pwede mangyari. He was dying. She was dying. Ano pangarap ng bata ito na anak ni Henry C? Sabi ni Henry C. Jr., bakit ganon? Nung na-born again ako, kita nyo kung gano'n ka si Peter Tanti. Member ni Peter Tanti si Henry C. Bago namatay yung matanda Henry C, member na si CF. Namatay si Henry C. Sr., pumalik si Henry C. Jr., member din na si CF. Kung gano'n kayo naman yung church na yun. Sabi ni
ni Henry Jr., bakit ganon? Sumampalataya ako sa Diyos, bakit namatay yung anak ko? At ang mabigat pa, nagkaroon ng sakit na rain sa buong mundo. Ang pangarap lang ng bata, gusto ko magtayo ng isang organization kung saan magbibigay ng scholarship sa mga bata na gusto makatapos ng pag-aaral. Walang requirements. Basta passing grade lang. Pumasa ka lang, scholar ka niya. Hindi na kailangan ng, di ba nagbibigay ng scholar na kailangan may maintain mo 90% ang grade. Di ba may mga ganun. Okay lang naman yun, para masiguro mo na yung gagastusin mo, meron pupuntahan. Pero yung plano nung anak na yun si Julio, walang requirements. Basta mag-aaral ka lang, pumasa ka lang, makatapos ka lang, okay na yun. Pangarap niya, lahat ng empleyado ng SM, mag-aaral ng sariling bahay. Diba? Maliit ba na pangarap? Pero hindi. Ilang ba SM sa mundo? Ay, sa Pilipinas. Pala, ito sa mundo, sa Pilipinas. Ilang ba SM dito sa atin? At bawat isang SM, hindi ba sa isang libang empleyado? Ang pangarap niya, lahat yung mag-aaral ng sariling bahay. Kasi, hirap naman mga palalo sa Manila. Kababae pa lang, may utang ka na agad. Yun ang pangarap niya. Pero nagkasakit yung bata at 21, walang nagawa ang Henry Jr. Tignan ninyo, ganyan si Satanas. Lagi natin tatandaan, sabi ng Biblia, ang magnanakaw pumunta rito para ano? Para mangiliti. Para pasarapin ang buhay. Hindi ganun eh. Ang sabi ng Biblia sa John 14, ang magnanakaw pumarito para pumatay, tumuksa, punahan. Tinuruan ako ng bago ng Lord pagka nananalangin. Pagka nagpe-pray at crucial yung pinagpe-pray mo, hindi ko na binabanggit para maging audible. Pinarelate. Kasi si Satan, hindi marunong magbasa ng isip, ang Diyos marunong. Kaya pagka crucial at importante yung pinagpe-pray ko, at hindi naman kahit hindi a matter of life and death, pero importante at palagay pinagpe-pray mo, huwag mo na bigkasin sa panalangin. Bigkasin sa isip kasi nababasa ng Lord. Isip natin. Kasi kapag ka narinig si Satanas, pwede niyang sirain. Pwede niyang kuhanin yung pinagpe-pray mo. At para ipakita sa iyo na tama yung ginagawa mo, later makikita mo, mali pala. Nadaya tayo. That is brokenness. Brokenness is the starting point of everything in our life. Diyan magsisimula ang pagtitiwala mo sa Diyos. Kapag ka wasak na wasak ka na, at wala ka ng kayang gawin para sa iyong sarili. Like a cracked vessel, our lives may seem useless. Doon na nga ipatawag. Wala na ang kwentang tao. Lahat na lang ang ginagawa ko, mali. Lahat na lang ako pinagbibintangan. Wala na akong nagawang tama. Pero later on, ang sinasabi ng Romans chapter 12, verse 19, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Kaya masira ka man, madurog ka man, malugmok ka man, lumupasay ka man, nang dahil sa pagsubok o dahil sa mga ugali ng mga tao na paligid sa iyo, ang sabi ng Biblia, huwag kang gaganti. Ako ang gaganti para sa iyo. Pangalawang bagay po, hindi lamang po natin malaman kung ano yung brokenness. Pangalawa, forgiveness. Ito naman yung ating turning point. Yung yugto ng pagtalikod mo, dun sa iyong kinalalagyan. Without forgiveness, walang separation. Kailangan malaman muna natin na tayo ay nagpapatawad. Kaya sabi sa katabi, magpatawad ka na kasi. Alam mo ba yung pagka hindi ka nagpapatawad, masakit din sa dibdib eh. Pagka nakikita ng tao, ang saya-saya nila, ikaw naka-lungkot-lungkot ang mukha mo. Kasi hindi naman nila alam na kaya sa malungkot dahil sa iyo. Wala namang alam ng mga tao. Ikaw, ang lungkot-lungkot ang mukha pagka nakikita mo. Tapos sila, ang saya-saya nila. Bakit ganun? Born again ako, ba't sila? Hindi naman sila born again. Ba't ako malungkot? Ba't sila masaya? Kasi hindi naman nila alam na sila yung kinakainisan mo. Kaya nagsasaya sila dahil sa iyo. Ito po yung punto ng pagbabago. When we forgive, we will be released.
Makakalaya tayo kapag tayo ay nakapagpatawad. Ano ang sabi ng 1 John 1:9? If we confess our sin, He is just and faithful to forgive us from all our unrighteousness. Lahat ng mga bagay na hindi maganda, unrighteous yun. Lahat ng unrighteous sa paningin ng Lord, dapat wala sa atin. Pakikalabit-labit ka katabi. Magbago ka na kasi. Di ba? Forgiveness is not earned, but freely given through Jesus Christ. Yung pagpapatawad, hindi po yan binibigay ng basta-basta. Conviction po yan. At yung pagpapatawad, hindi mo binibigay ng basta-basta. Mayroon mong patawad. Totoo yun. Hindi ko sinasabi, patawaran mo kapit-bahay mo. Hindi ko sinasabi yun. Ay sinasabi ko lang, dapat maramdaman natin yung espiritu ng pagpapatawad. Kasi yun nasabi ng Biblia. Hindi ako nagsasabi. Ang Biblia ang nagtuturo sa atin na kailangan natin magpatawad. It is freely given to Jesus Christ. Kung wala si Jesus sa puso mo, hindi mo kaya magpatawad. Kaya mo kaya magpatawad dahil si Jesus ay nasa puso mo. Amen? Kasi kung wala si Jesus, hindi naman natin kaya magpatawad eh. Oh, huwag na tayo lumayo sa yung mag-asawa lang. Pag magkatalikod ng tuligan, magkaaway yan. Di ba? Ang nakakalungkot yung mag-asawa, hindi na nagtatabi. E tanging kapangyarihan lamang ng Diyos para makakilos sa mag-asawa, yung inihiga nila. Kasi doon kumikilos ang Espiritu ng Diyos. The only authority that the couple had during intimate moment ay yung kama. Kaya yung kama nyo, papahigaan sa iba. Dapat, kailan dalaw may-ari niyan. Pag kami nagkaiba dyan, magkakaroon ng ibang pag-aari yan. Delikado. It is sin's gift. Ito yung mga pinapagaling kapag tayo ay nagpatawad. Mawala yung guilty feelings natin. Hindi ko na yung Tagalog ng guilt. You will release in guilt and shame. Yung kahiyan, mawala. And restore relationship with God. Tignan mo, pagka nagpatawad ka, unang-unang matutuwa si Lord. Bakit? Nakapagpatawad ka eh. Lagi lang naman natin isipin, ito si Lord din nakapagpatawad tayo, bakit hindi natin kaya magpatawad? Kapag nagpatawad tayo, kaya tayo maging katulad ni Sharon. Papatawarin kita pero hindi ko makakalimutan yung ginawa mo sa akin. And that's not forgiveness. Ang forgiveness, hindi mo na alalahanin pa. Yun yung salita ng forgiveness. Kapag ka nagpatawad ka, sabi ng Biblia, it will remember no more. Sabi ng Jesus. Kapag ka pinatawad tayo ng Jesus, lahat ng kasalanan mo noon, ngayon, at magpakailanman, all has been forgiven. Kasi mahal ka ni Lord. E baka hindi ka rin magmamahal kaya hindi mo kaya magpatawad. Unless you forgive, nare-restore yung ating relationship with God. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as in Christ God forgave us. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 32. Ang pagpapatawad ay nag-aatid sa atin para kung lalo tayo magmahal sa mga taong hindi kaibig-ibig. Tignan mo yung katabi mo. Kaibig-ibig ba o hindi? Diba? We can only forgive at mararamdaman natin sa taong kaibig-ibig at hindi kaibig-ibig yung kalayaan sa pagpapatawad. Pangatlo, restoration o pagbabalik sa dati. Ito po yung healing process. Kapag ikaw nalaman mo, ay, wala akong kayang gawin. We acknowledge that we cannot do anything for our situation. Doon kumikilos ang Diyos. Lalong kikilos ang Diyos kapag napatawad natin ng taong naging dahilan. Bakit ka na-broken? Bakit ka broke ano? Yung pangatlo, kailangan mong bumalik sa dati. Ang restoration, kailangan maibalik ka sa dati. Pagka hindi ka naibalik sa dati, gagawin. Kaya sa church nyo, sa church natin,
Church na lang ngayon. Sa church, lahat na umalis at bumalik, i-restore ninyo. Lahat ng wala sa ministry, i-restore nyo. Ibalik nyo muna ang usapan para bumalik at makita nyo yung pagpapatawad. Pero hanggat meron isang tao, tandaan niyo, hanggat meron isang tao na dating ginagamit ng Lord sa lugar na ito at hindi nakabalik, pananagutan dito. Kasi yun yung restoration. Gusto nyo ma-restore ang church? Restore natin. Everyone that God has been used to proclaim the gospel of God in this place, ibalik ninyo sa ministry. Yun ang restoration. Lahat sila dapat natin dito. Walang hindi may iwanan. Because that is God's love and forgiveness para ma-restore yung church. Mga kapatid, pinaghirapan natin ito. Kaya ako nasasabi, because I believe. Nagsimula nung paano ginawa ng Lord para tayo gawan. Diba? Nagsimula tayo sa 400,000. Ano nang ginawa ng Lord? Ibinigay sa atin 5 million. Hindi nga 5 million, may dagdag pa 3 million yung prayer garden. Because God listened to our prayers. God listened to your prayer. God listened to your request. God listened to you because God loves you. Restore natin sila. Mga kapatid. Paray-paray tayo nasaktan. Ako nga, balita pa lang narinig ko na nakarating dito pagka kinakwento sa akin. Kung sila nga nangihina, ako pa kaya hindi. Wala lang po akong magagawa kasi sabi nga, kung sana ko isa ni Pastor Joe, sunod lang ako kasi yun ang tungkulin ko, sumunod. Pagka sinabi ni Pastor Joe, punta ka doon. Kailan, Pastor? Tulad nung pinapunta ako ng Pastor, sabi na, Chi, sa Sabado, punta ka ng DRT. O pa, Pastor, paano pumunta doon? Saan ang daan? Yun lang, usapan namin. Sabi niya sa Miguel, kaya lang puntaan sa Pantig. Restoration, pagbabalik sa dati. Walang ibang gagawin. Kailangan natin, ito yung healing process. Ibalik natin sa dati yung dapat na nasa dating kalagayan. Sabi ko kay Ronan, kahapon yata, pagka umalis, bayaan mo lang. Pagka bumalik, huwag mo sila re-restore pagka umalis sila. Re-restore mo sila bilang member ng church. Pero sa ministry nila, dapat naman sila, bumalik sila sa unang proseso. Sila umalis, hindi mo naman sila pinalis eh. Pero pagka pinalis mo, ibalik mo sila. Kasi pananagutan sila ng church. Lahat na nawala ng dahil sa church, ibalik ninyo sa dati. Kasi pananagutan ng church yun. Pero kung sila umalis, wala ka ba? Di ba yung sinabi ko ng pastor ng Galilean, nanonood doon sa bahay-bahay, nung nakita ko doon sa kanto, kailangan makausap ko pastor nyo ngayon. Wala pa 30 minutes, nandito na. Sabi ko sa kanya, kapag sila nagpunta sa inyo, wala tayong problema. Pero pagka sila pinuntahan sa bahay at kinaya ninyo, mag-aaway tayo. Sinabi ko talaga sa kanila. Sinabi ko doon sa mga pastor nag-meeting kami sa Tabang, tawa silang tawa. Nasabi mo, no, bakit yung sasabihin, pananagutan ko yung mga mawala sa church. That time. Mga kapatid, let us renew and restore what we have lost. I-restore natin. Kasi pananagutan natin kay Lord yung mga kaluluwa na wala na po dito. Pero pagka umalis, okay lang yun. Choice nila yun eh. Nung bago ako sa Jaren, nagsabi si Pastor, kailangan kasi nang sa Leyte ng pastor. Pinausap ko ng Pastor Joe, Chief, pwede ka ba sa Leyte? Kahit sa pastor, basta yung utos mo, susunod ako. Tupulin ko yung bilang magagawa ng Jaren, ginto. Ngayon pwede na pala tumungki. Pero nasa yung sa sambahalis pa lang yun eh. Hindi pwede, pastor, hindi ko makasama yun. Hindi, sama mo, ano problema, sama mo, Panginoon. Nag-aaral ko din. Kung piro pa ang kalis Christian pa lang eh. Hindi na pwede yasay sa iba. Nung kasi nag-aaral ako sa seminarya, sabi ng tuturo sa amin, kahit saan ka dalhin, dapat you never say no pagdating sa ministry. Natanong sa'yo, isip ko yun. Kung hindi ka natanong sa isip ko, sinabi sa amin, Pastor Joe, Cheese, Sabado, punta ka ng diapin. Saan dadaan, Pastor? Kung wala sa isip ako, to say no say
do not say no. Pagdating sa ministry, hindi ako napunta rito. At hindi ko nakita kung paano mag-ministry sa biyahe ko. At transform life. Kailangan magkaroon tayo ng transformation. Kung dati hindi ka lang nagpapagamit kay Lord, ngayon nagpapagamit. Totoo nga ako eh. Kahapon, merong prayer meeting pala Saturday. Sabi nila, Pastor, ikaw mag-preach. Hindi, sinamba na kayo schedule. Gusto ko marinig. Eh, tapat si Eliza. Kasi mo si Eliza? Wala na. Nagtuturo. Wala pa si Eliza dyan. Nasa baba. Okay. Hindi niya ako narinig. Ano? Hindi niya ako narinig. Nag-preach kahapon. Nagkaroon ng trademark sa akin si Eliza. Tonto ako, sabi ko, ganito na ito magsalita. 16 years old. Natutuwa kasi nagsimula sa akin si Eliza. Paano sinasabihan? May mga problema rin naman siya nun. Nag-uusap kami sa messenger. Nagkaharap kami sa telepono. Pero ganito na to. Natutuwa ako, yung banda rin. Kausap ko nga kanina yan ako sa, ang ganda ng banda rito ngayon. 2 na ang keyboardist. 4 yung nagigitara. Diba? Si Sir Jones hindi lang pumalo, bakulaw lang pumalo eh. Diba? So nagsisimula sa ministry, hindi lahat magaling agad. Pagka nagsimula ka, gagaling ka pa lang. Hindi ka magaling agad, gagaling ka pa lang kasi pinagamit mo ang sarili mo. Yuris nga, nandito ako, hindi naman ako pinaplasin. Ngayon, nagulat ako dito, tumutugtog na. Keyboard pa! Diba? Kasi may restoration eh. Kasi merong ginagawa ang Diyos sa simbahan. Kung may ginagawa, kung may bago, nasaan yung luma? Dapat yung luma at yung bago, natin dito pa rin. Kaya nga merong restoration. Pagbabalik sa dati. Balik natin. Kaya tumigas sa ulo niya, may reason. Walang tao matigas sa ulo, tandaan niyo. Lahat ng tao marunong sumunod. Bakit may mga tao na hindi marunong sumunod? Because something happened along the line. Alamin natin bakit naging ganun. Bakit ayaw na? May reason. Abutin natin. Abutin natin yung reason. Baka doon magkaroon ng healing. Kasi, pagka pinabayaan natin yan, kahit saan magpunta yung tao na yan, lagi niya nasa sa isip yung karanasan niyang spiritual na nangyari sa simbahan. Sino ang mapapaya? Yung DRM, DRT. Pero pagka na-restore siya, at naibalik niyo sa dati, pagmamalaki pa, kahit sa makarating niya, pagmamalaki niya yung DRM Douglas. Bakit? Yung DRM Douglas, umalis ako. Hindi ako nagtiwala, nagkaroon ako ng problema, pero binalik nila ako, na-restore ako. Kahit sa makarating yan, yun ang testimony niya, that this church done good things in their lives. Pero pagka pinabayaan niya, kahit sa makarating yan, kasirahan na simbahan. Kahit iba na yung namumuno, kahit wala na yung dati, ganun pa rin mangyayari. Bakit? Kasi broken nga. Yung broken, ibalik natin sa dati. Buuin natin sila. Buuin na natin sila. Pagka nabuo sila, magkakaroon tayo ng maayos na buhay. True change happens when forgiveness and restoration lead to a new life of living. Wala tayong gagawin. Babaguhin lang natin yung lifestyle natin para magkaroon ng transformation. Kung dati, nasaktan, tanggalin natin ng yung isang bakit siya nasaktan. Ganun lang talaga sa relationship eh. Hindi lahat ng uri ng relationship maganda at nagtatapos sa maganda. Yung iba naman, pagkatapos ng problema, nagkaroon ng maganda. Sa sitwasyon, katulad ng tuwing ko, 13 anak. Pero sinasabi na lagi, sa loob ng pagsasama ng mag-asawa, 30 minuto lang sila magkasundo. Nagkaroon na 13 anak. Di ba? Yung 30 minutes sila, yun yung turning point para magkasundo sila. Kaya nga sabi nga, forgiveness and restoration leads to a new way of living. Babaguhin lang natin yung pamamaraan. Nasaktan, nasiraan ng loob, nalugmok. O di balik natin unti-unti. Mababago rin yun. Mababago yung transformation, magkakaroon ng transformation ng kaisipan niya. Nagkakaroon ng pagbabago, nabubuo siya ulit. Yun ang mayroon po yun yung wasak na.
Tatandaan niyo awit na footprint in the sun? Ang sabi ng footprint in the sun, yabang din, di ba naman? Lord, ang galing natin talaga, no? Ang galing natin teamwork. Ang galing natin, usin natin. Kahit saan tayo makarating, lagi tayong success. Katunayan mo, pinamit tapak namin yung natin. 4 na para siya. 2 para siya. Isa sa akin, isa sa'yo. Eh dumating, hoy. Nagkaroon ng turnaround. Lubog-bog. Sabi ng sa awit, Lord, bakit gano'n? Nung malakas ako, kasama kita. Ang yabang pa, di ba? Dalawang footprints na dinadaan natin. Bakit nang lumulubog ako? Nung unti-unti ako yung muyo ko, nung ako'y bagsak na bagsak na. Iniwanan mo ako. Ano sabi ng song? Nagkakamali ka, hindi kita iniwanan. Yung bakas na nakikita mo, hindi sa'yo yun, akin yun. Karga-karga kita. Karga kita mo kasi hirap na hirap tayo. Kung gano'n ang mangyayari sa simbahan ito, tandaan niyo, everything will manifest according to the purpose of God. Kasi nagkaroon ng totoong restoration. Nagkaroon ng totoong pag-aayos at pagsasayos ng mga nahirapan. Brokenness is not the end. It is the beginning of God's work in us. Yung restoration, hindi yun ang katapusan. Kundi ito yung simula ng pagkilos ng Diyos para baguhin niya yung dapat mabago. At maayos yung dapat ayusin. Brokenness will make us to be mature and believe that Jesus can do His renewed and renewed us and able to live a more holy and spiritual life. Ang purpose ng brokenness para ipakita ng Diyos na He can control in everything. Nung sinabi ni Jesus na all authority and power has been given to me, lahat yun. Walang hindi pwedeng gawin ang Diyos para sa atin. Walang hindi pwedeng gagawin si Jesus because of us. Tandaan mo, hindi papayag ang Diyos na mapaya because of you. He even used unbeliever in order for you to be blessed. And God gave your desire, the desires of your heart. Napatunayan ko maraming beses na hindi papayag ang Diyos na mapaya para lamang sa atin. Kikilis siya at gagawa siya ng paraan. Kahit unbeliever, kahit hindi na naniwala sa Diyos, gagamitin mo para maniwala lamang tayo that He can control everything. Pagka kung gano'n, kung mapagpapasensya, hindi pagpasensya mo. Diba? Paano magpasensya? Punta ka ng bakery, bumili ka ng pasensya, tapos bigay mo sa kanya, pasensya ka na. Ito lang na pagdaputan mo yung kagod din sa'yo. Alam mo ba yung pasensya kinakain? Yung mamon. Sa Batangas siya tayo, pasensya. Pinakilala yun. Yung mamon. Renewed and able to live a more holy, spiritual and blessed life. Kapag ka nagkaroon ng restoration sa puso natin. Mga kapatid, hindi po madali magpatawad. Hindi madaling magbalik. Mahirap. Marami kasi pagdadaanan. Pero kapag ka nangyari, it will manifest according to the purpose of God in your life. Not in my life. Yung pagpapala, yun, hindi naman pagpapala yan para sa pastor eh. Madalas nga, yung tagumpay niyo, yung pastor niyo, wala eh. Pero kayo nagtatagumpay. Madalas, ikaw may pera, yung pastor niyo wala. Ngayon may hindi na naman. 21, 22, 23, dapat kasama ang pastor nito. At dapat kasama pa siya. And pinasa na natin dito. Prayer. Ano? Wala ko pala yun. National Prayer Gathering. NPG. Dahil, yung pastor niya, mapadala nito para matuto mag-pray. Gusto matag kami doon, inaway pa ako pabalik. Pastor, magpatawad. Forget about it. Wala naman ako sinasabi ko, sino ba't kumikilo? Forget about it. Past is past. Diba? Why? Because God has a purpose in our life. Tandaan mo. You cannot become an overcomer kung hindi tayo magiging overcomer sa mga problema na pinag-usapan tayo. Tingnan mo. Ako, marami akong hindi makakalimutan dito. May pinag-pray ako dito bata.
biglang gumaling. Pray, tapos yung prayer in Jesus' name. Pinagpawisan wala. Pagka nakita ko ng bata sa si Pastor, mag-bless ka dyan. Pinag-pray ako niya, gumaling ako. Diba? Hindi makakalimutan nyo. Kaya nga, pagka mag-prepare sa may lagtat na bata, malakas ang loob ko eh. Bakit? Kasi may katibahin ako na. Pagka may pinag-pray ako na stroke, malakas ang loob ko. Bakit? Kasi naranasan ko may stroke. At naranasan ko makita yung kabutihan ng Diyos sa aking buhay. Diba? Minsan nag-ausap kami ulit ni Mayor Boy. Nung kami ay nanumpa sa kanya, yung Gigito Pastoral Association. Pag malaki no, susunod na ako yung laki dahil pambira na, sakripisyo ito, sabi ko kay Pastor Joe, Pastor, naalit ko ako ng Vice Chairman ng Gigito Pastoral Association. Sige na, susunod niya, ikaw na Chairman. Eh, di namin sasakta ulo mo nun. Hindi, tanggapin mo lang yan kasi kalooban ng Diyos yun. Anong bakit kay Mayor Boy? Napag-usapan namin yung mga problema namin. Ngayon, pati school, lahat ng activity ni Mayor Boy, kansilado. Ayaw na gawin, baka mapagbitan pa siya. At tulad ng pondo ng scholarship, hindi naman galing sa flood control yun. E pagka na-under investigation siya, meron naman nagawa kahit pa paano. Dumami yung baha sa gigil ko. Talagang dumami. Pero meron naman siyang ginagawa. Magwawakas mga kapatid. Through Christ, our story can move from brokenness to forgiveness. From forgiveness to restoration. From restoration to reformation. Tandaan natin palagi. May nagaganap sa buhay mo dahil may plano ng Diyos sa buhay mo. Kapag ang Diyos walang plano sa buhay mo, natin ilapin mo. Kaya sa amin, nung nagdinegosyo kami, tinanggal lahat ng Lord yung negosyo namin, tinanggal lahat ng Lord yung source of income namin because God has a purpose. Nung pangalawang stroke ko, tsaka ko lang naliwanagan that God make it happen for me to be in the ministry once again. E kung hindi ginawa ng Lord yung pangalawang stroke ko, wala ako sa ministry, malakas pa rin Lord. Kasi yung first stroke ko, 2 linggo pala ako nakakalit sa hospital, hindi galing na ulit ako. Binantayan na ako ng boss ko. So happen yung boss ko ay born again. Pagka tumayo ako sa office table ko at pumunta ako sa siya, pumunta ako sa balko namin, nakasunod agad yun, kaya pinitestigil mo yan. Baka mamatay ka agad. Okay lang po yun mo, hindi ako mamatay lang. Kasalaman ka rin. Tigil mo yan. Ayaw mo pumasok siya na office table. Pagka natin ako sa balko, pumasok doon, pagka manigalilo, tapos mo yan. Kung daw pinantayan ng boss ko ng gano'n, baka na dali yung buhay ko. Kaya pagka nakikita ko sa munisipyo, pinupunta ko siya. Nagpapasalamat ako sa kanya. Because of what she has done in my life. Kaya yung ginagawa niya sa tao, dating time, they will recognize what they have done upon me. Ako nare-recognize ko yung mga tao naging dahilan para ako ay maging matagumpay ngayon sa aking buhay bilang mananampalataya. Where are you now at this journey? Nasa ka na sa journey mo? Nakapagpatawad ka na ba? Na-restore ka na ba? Meron na bang nangyari sa buhay mo? Lagi po natin tatandaan, will you or will you not just allow God to reform your life? Amen. Gusto mo ano, ayaw mo? Bayaan mo lang Diyos kumilos sa buhay mo. Dahil He knows everything about you. Amen. Alam niya kung kailan ka malakas, alam niya kung kailan ka mahina. Yes. Allow Him to restore your life. Ngayon, kaya dati na sa ministry, malis ka, balik ka para maramdaman yung restoration ng Diyos. Kaya naman nasa leadership, payagan sila. Pero this time, mas mayroong limit, mas mayroong limitation, kasi para magamit ka ulit sa Diyos mo na pagkakas. Magandang araw po sa inyo lahat. Sana po ay meron kang natutunan niyo natin. Amen. God bless you po. Masaya po ako nakita ko kayo. Amen. Sige po, dumaan po tayo sa gawain ng pagbibigay. Kung meron po kayong Bible or Biblia, makibukas po kayo sa Atlas ng Lucas 6 verse 38. Ang sabi po dito ay, magbigay kayo upang bigyan din kayo ng Diyos. Ipapalik sa inyo ng sobra-sobra at maaakaw ang ibinigay ninyo. Sapagkat kung paano kayo magbigay sa iba, ganoon din ang pagbibigay ng Diyos sa inyo. Tayo kayo manalangin.
Panginoon Diyos, pinasasalamatan ko po namin sa araw na ito. Maraming salamat po sa mga taong nagbigay ng kanilang mga ito po. Panginoon, darangin ko po na ang mga taong nagbigay ay pagpalain niyo po sila at ibalik niyo po sa kanila ng siksik, tiglig at umahapaw. At sa mga hindi naman po nakapagbigay, ay dalangin po namin na sila po ay inyo din pong pagpalain sa araw-araw nilang pamumuhay. At sa mga wala naman pong trabaho, ay dalangin po namin na sila po ay magkatrabaho upang sa mga susunod na pagbibigay ay makapagbigay po sila sa inyo. Panginoon, ito lamang po ang aming panalangin. In Jesus' name. Amen. Thank you.
dumako sa ating bukas na gawain ay meron lamang po tayong ilang announcement. Una po dyan mga kapatid, ang ating pong prayer meeting na ginagana po natin tuwing araw ng Huwebes, alas 4 po ng hapon. Ito po ay hindi lamang po para sa mga kumakanta, tumutugtog, sumasayaw, kundi ito po ay para sa ating lahat. Ang prayer meeting po natin ay ginagana po natin tuwing Huwebes, alas 4 po ng hapon. Kayo po